Magandang araw sa ating lahat. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, maaari bang mag-subscribe ka, kaibigan? I-share at i-like mo na rin ang aking mga video. Maraming salamat. Ibabahagi ko naman ngayon ang kwento sa buhay ni Zuxan, ang pinakabagong hero sa mundo ng Mobile Legends Bangbang. Ang lungsod ng Zuan, isang parang panaginip na lugar kung saan ang supernatural ay matatagpuan sa bawat sulok at bitek. Mga ritual ng panghuhula, pagsasayaw ng mga manikang papel, insenso na nakakapang-akit, walang kakapusan sa mga kakaibang kababalaghan, at walang katapusan ang mga kwentong nagmula sa Enchanted City na ito. Kabilang sa mga ito, ang pinakamahiwaga ay marahil ang kanyang kwento. Ayon sa alamat, ang isang misteryosong dalaga na nagngangalang Zuxan ay madalas na makikita na pagalagala sa gabi sa Zuan na may hawak na parol. Siya ay nagtataglay ng kakayahang magpatawag ng mga nagkikislapang paro-paro, na ginagamit niya bilang isang daluyan upang matupad ang pinakamalalim na pagnanasa ng mga mortal. Si Zuxan ay walang pakialam sa kayamanan o kapangyarihan, tanging ang pinakamadalisay na kagustuhan lamang ang may halaga sa kanya. Sinasabing ang sino mang tumanggap sa kanyang tulong ay sasailalim sa kanyang mga pagsubok, na maaaring mula sa pagtaya ng buong kapalaran hanggang sa pagtahak sa linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sinusubukan ng ilan na makuha ang kanyang magagandang biyaya, habang ang iba ay minumura siya bilang isang masamang mangkukulam, ngunit hindi niya inisip ang iniisip ng iba. Kapag sinabi ng mga tao na siya ay pabago-bago, siya ang unang tumanggo bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, sa sandaling ang isang kasunduan ay ginawa at ang mga paro-paro ay nagsimulang sumayaw, maging ang langit o ang lupa, ang buhay o ang kamatayan ay hindi makakapigil sa kanya sa pagtupad ng isang hiling. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling o kung ano ang kanyang layunin, tanging siya ay laging naghahanap ng isang bagay. Ang kanyang pag-iral ay kasing misteryoso ng gabi mismo. Hindi palaging gusto ni Zuxan ang gabi. 1,000 taon na ang nakalilipas, si Zuxan ay isang ulila lamang na gumagala sa mga lansangan ng Zuan. Para sa kanya, ang gabi ay kumakatawan lamang sa panganib. Sa dilim, lumitaw ang kasamaan ng kalikasan ng tao upang sumayaw sa dyablo. Ngunit ang maliit na Zuxan ay nagustuhan ang maliwanag na apoy. Bawat taon sa panahon ng mga pagdiriwang sa kalagitnaan ng tag-araw, ang mga taong bayan ay nagsisindi ng hindi mabilang na mga brazier sa buong lungsod. Ang kanilang mainit na pagkinang ay ginawa ang mga ngiti ng bawat dumadaan na tila mas nagniningning at maligayang pagdating, ngunit si Zuxan ay palaging naglalayo sa kanya. Sinabi ng mga matatanda na si Zuxan ay ipinanganak na ulila. Ayon sa mga kwento, natagpuan siyang gumagapang palabas ng kabaong matapos pumanaw ang kanyang mga magulang. Siya ay nagtataglay ng sobrang lakas ng yin na itinuring siya ng mga tao bilang isang masamang palatandaan. Nalalapit na lamang ng maliit na Zuxan ang init ng mga nagbabagang baga pagkatapos na makauwi ang mga tao. Sa mga maswerteng gabi, makakahanap pa siya ng flower pastry sa mga itinapon na tira. At sa mga gabing iyon, sa ilalim ng kumikinang na mga baga, mahigpit na hinawakan ni Zuxan ang kanyang pastry sa kanyang maliliit na kamay na natatakpan ng uling at nag-iwan ng init sa kanyang puso. Ngunit kahit na ang maliliit na kaginhawaan na ito ay hindi magtatagal. Nang masira ang balanse sa pagitan ng yin at yang, sumiklab ang digmaan sa buong Cadia Riverlands. Ang mga halimaw ay lumitaw mula sa mga anino at sinindek ang kontinente. Binalot ng takot ang buong lungsod. Nagtago ang mga tao sa kanilang mga tahanan at walang nang ahas na lumabas para sindihan ang mga brazier. Tiniis ni Little Zuxan ang maraming malamig na gabi hanggang sa tuluyang maubos ang huling bit ng kanyang init. Napapaligiran ng dilim, nalagutan siya ng hininga. Ngunit ang yin energy ni Zuxan ay pumihil sa kanyang kaluluwa na mawala. Buhay pa ba siya o naging aparisyon na siya? Ano ang dapat niyang gawin? Saan siya dapat pumunta? Sinubukan niyang humanap ng mga sagot, ngunit hindi makatakas sa gabi kahit gaano pa sinubukan ng kanyang maliliit na binti. Ito ay isang kakaibang pakiramdam,
hindi na niya kinailangan pang huminga, gayunpaman ay hindi na siya nakaramdam ng sobrang pagkasakal. Sa buhay man o kamatayan, liwanag o dilim, mayroon bang sino mang may sagot? Mayroon bang sino mang makapagbibigay ng pag-asa? Isang liwanag ang tumagos sa kadiliman. Iminulat ni Little Zoxan ang kanyang mga mata nang may purong liwanag na bumaba mula sa langit. Ito ay ang dakilang dragon, ang tagapag-alaga na Diyos ng Cadia Riverlands at isa sa mga kambal na dragon. Nandito ka ba para itaboy ako? Hindi sumagot ang dakilang dragon. Sa halip, nagpakita siya ng malabulaklak na parol na dahan-daang nahulog kay Zoxan. Nang hawakan nito ang kanyang kamay, lumipad ang mga paro-paro ng baga mula sa parol at nagpapaliwanag sa gabi. Biglang natagpuan ni Little Zoxan ang kanyang sarili na lumulutang sa gitna ng cosmos kasama ang Great Dragon. Sa dagat ng mga tahimik na ulap, ang kandila ng parol ay nagliwanag sa kalangitan, at sila ay nag-uusap sa mga ulap. Ipinaliwanag ng dakilang dragon na hindi makapasa si Zoxan sa kabilang buhay dahil wala siyang hiling. Kung ang isang tao ay nabubuhay at namatay ng walang hiling, ano ang kahulugan ng buhay? Ngunit kung ang isang tao ay maaaring pumasa ng walang pagsisisi, kung gayon walang dapat ikatakot. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng kanyang nais ay maaari siyang magsimula sa susunod na paglalakbay. Aking hiling. Ano kaya yan? Anak, ibinigay ko sa iyo ang parol na ito upang magbigay liwanag sa daan, ngunit ang iyong hiling ay isang bagay na dapat mong hanapin sa iyong sarili. Maaari ba akong magkaroon ng isang bagay na hilingin? Natural. Ang iyong pag-iral ay patunay niyan. Nagpaalam si Zoxan sa dragon at umalis kasama ang parol. Sa simula, gumagala siya ng walang patutunguhan, hindi sigurado kung ano ang kanyang hinahanap. Sa bandang huli, naisip niya na kung hindi niya mahanap ang kanyang hiling, marahil ay dapat muna niyang tuparin ang kagustuhan ng iba. Kaya, tinawag niya ang kanyang mga ember butterflies bilang kanyang mga mensahero, naghahanap, nakikinig, at tinutupad ang hindi mabilang na mga kahilingan. Gabi-gabi, nakikinig si Zoxan sa puso ng mga estranghero. Minsan nadama niya ang kanilang mga pakana, sa ibang pagkakataon ay inilantad niya ang kanilang tunay na intensyon na may sariling mga pakana. Hanggang isang araw, nagkataon, natupad niya ang isang hiling na taos-puso na ginawa nitong maliwanag ang kanyang parol upang magpainit ng kanyang puso. Ito ay ang parehong pakiramdam mula sa kanyang pagkabata. Napagtanto noon ni Zoxan na ang mga ito lamang ang tunay na hangarin ang nararapat na hanapin. Gayunpaman, ang mga mortal ay komplikadong mga nilalang, at ang kanilang mga puso ay masyadong madaling naliligaw ng kayamanan at kapangyarihan. Kaya, nagsimula siyang magtakda ng iba't ibang pagsubok upang subukan ang halaga ng kagustuhan ng mga tao. Kahit na ang kanyang mga pagsubok ay naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ng mga tao sa kanya, pagkatakot sa kanya, at pagsumpa sa kanya, hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili, dahil wala sa mga iyon ang mahalaga. Ang tunay na mahalaga ay ang paghahanap sa mga nakalimutang kahilingan, ibinaon sa abo, at pagbibigay sa kanila ng banayad na suntok upang muling mag-apoy ang kanilang apoy. Nang tulungan niya ang isang binata na magdala ng bulaklak sa kanyang kapatid na bulag, naranasan ni Zoxan ang matamis na halimuyak ng mga bulaklak sa unang pagkakataon. Nang tulungan ni Zoxan ang isang lumuluha na kaluluwa na namatay sa ibang bansa upang maghatid ng liham sa kanyang asawa, naunawaan niya na hindi maaaring paghiwalayin ng kamatayan ang tunay na pag-ibig. Ang bawat mahalagang hiling ay nagpapatingkad sa kanyang parol, at ang mundo sa kanyang mga mata ay naging mas maliwanag. Bagamat hindi pa nahahanap ni Zoxan ang kanyang sariling hiling, naunawaan na niya ngayon na ito ay isang bagay na sapat na maliwanag upang magdala ng init sa mahabang gabi, sapat na para maging sulit ang paglalakbay na ito. Ang kanyang pag-iral ay walang alinlangan na karapat-dapat sa gayong hangarin.